Hi guys, Mami Park is here. So, kung ano naman pag-uusapan natin today and magsha-shoutout tayo. So, nag-refill na ako ng mga ballpen guys. Ayan, wala na tong laman. Ayan. So, pero ito meron pa. Kasi meron pa pala doon. And then, kung makikita nyo dito guys, sorry guys ha. Ayan. Oh, puro ballpen and pentel pen yan nandyan. Wala na halos. Wala na. HBW na lang na 2 box at saka 2 box ng, isang box ng HBW na marker. Ano baby? Ayan, o di ba? Nagpapula ako ng labi, putlang-putla ako. So, ang natira na lang sa akin ay isang box ng ganito at saka isang box ng ganito, tapos isang box ng Panda na classic at saka isang box ng 2 box ng HBW. So, yung mga yan, bago nagpasukan, bumili ako ng mga boxes, no? Kung maalala ko sa wait lang guys. Sa ganito, tsaka sa ganito, tig-a-4 o tig-a-6 na box ang binili ko. So, wala na. Ang bilis. Dito kasi guys, kung bumili ng ballpen ng mga estudyante, ay 4, 3, ganyan. Ilang estudyante yun, tapos ilang naman estudyante. Parang lagi dito may literal, may nag-aaral at parang lagi may nag-a-apply. Ganoon katindi ang kalakas yung mga ganyan natin. So, ano po? Anong size po? Yon. So, konti na lang talaga, no? So, sa mga notebooks din natin, nababawasan na din talaga yan. Mga big notebooks. Hindi ako nagkamali ng pag-i-stock ng pagdating sa mga school supplies items. Kasi yung demand dito ay mataas. So, kaya naman, I can never go wrong with that, no? So, ano yun? May isang kahon pa akong sharpener doon. Lalagay na natin dito. Tapos, eto, na-refillan na rin to, no? Even guys, yung mga ganito, mabili yan. Lalo guys sa mga tapes. Ano ba yan? Nahulog pa. Lalo guys, yung mga ganito. Ang dami ko nang naubos ng mga ganito. Lahat mabili. Packaging, masking, scotch tape, ganyan. Plastic cover, no? Mga papel, lahat, no? So, nag-i-stock tayo niyan. So, next week, o-order tayo niyan ulit kay Ate Lourdes. Kung yung iba wala kay Ate Lourdes, kay Tita Tessie tayo umu-order. So, yun, nakakatuwa. Kartulina lahat, folders. Kung bumili ako guys ng mga folder long, white, bundles, 100 pieces, no? Isang bundle talaga. So, yun. Kaya nga, sa school supplies pa lang guys, ang puhunan na talaga dyan, kung pagsasama-samahin ko lahat, nasa around 25 to 30,000. Ano, baby? Ay, ito, sa customer. may 1,000 yung pera niya. Hindi pa niya pinapakita. Tapos, bibili siya dishwashing, 15 pesos. Yung kasi yung dishwashing nila. Tapos, pumipikit siya nung binibigay, ngumingiti. Alam niyo na kasi, napakahirap ng barya talaga ngayon. So, yun. Just want to share to you guys. And then, ito nga pala yung pinamili pa namin kahapon. Ayan, kahapon linggo. Aayusin pa yan. Ang daming laman yan. And then, eto pa. Andito pa. Yung pa yung itlog natin iba. Yung itlog natin, may rami nang nabili. Tapos meron pa tayo isang kahon dito sa gilid. Tapos, yung mga chichirya natin, na i-bundle na ni Ate Ana yung iba. No? So, yun. So, sa linggo, siguro magbibil na naman ako kay Ate Lourdes ng mga kasama na yung mga asukal, mga kung ano nung kulang ko, mga around 16,000, 15,000. So, dumating ang Nestle, may hinabol lang ako na order kasi yung delivery nila ngayon ay, 2 beses na isang linggo. And then, may deliver ako bukas ng Pure Gold, di ko alam kung magkano, tapos dadating si Kuya Desen. So, anyways, so, ang tutuwa ako ngayon, sabi ko nga sa inyo kung kailan naging bread and butter ko si store, mas napapanatili ko pa siyang puno. Kasi yung thinking na natatakot ka kasi baka makalbo yung tindahan, so kaya kailangan magaling mag-rolling. Focus sa fast-moving products, no? So, just a piece of advice to you guys, lalo na doon sa mga magpapalaki and then dahil inaasahan na nila in the future na gagawin nyo ng bread and butter ang inyong store. Lagi nyo lang iisipin, huwag nyo nang ipitin ang inyong pera. Huwag nyo nang ibukod-bukod, huwag nyo nang itago-tago pa. Kung tindahan lang din naman ang magsusustain sa inyo, bakit ipitin nyo pa yung pera? Ipamili nyo ng ipamili, lalo na sa fast moving, kasi mas makaka-rolling, mas ma-maintain, nang hindi makalbo ang inyong tindahan. No? So, isa pa sa mga magagandang tips na may bibigay ko sa inyo for your daily basis. No? Kung kayo, pagdating sa oras, no? Always find time to get a rest or a nap or siesta. So, ano ang nito? Kasi one time nabanggit ng daddy sa akin,
So, it related to our customer service. One time nabanggit sa akin ng daddy, meron kami binibili ng masarap na pandesal dito. So, nung mga bago-bago si daddy dito, talagang everyday, yung wife ni bakery ay talagang maano, alam mo yun, yung lagi nakasmile, maganda ang pagbati sa kanya, ganyan. Until such time na as time goes by, naiba. Parang snap, parang galit, na parang ayaw mabilan, parang something like that. So, nagkakaroon ng mood swing, no? So, at hindi lang naman kay daddy siya ganoon. Napansin din niya kasi minsan si daddy syempre may mga nagiging kasabayan din pag bumibili. Kasi si daddy po ang bumibili ng pandesal sa akin everyday, no? Siya pag di ba nga nagbubukas siya ng din yung nagbubukas ng store. Pagdating ko meron na akong kape tsaka pandesal. So, a piece of advice, siguro dahil dun sa lifestyle nila na dahil bakery puyatan, hinahabol nila yung mga customers sa umaga dahil sa umaga talaga ang pandesal. So, syempre, yung pagod, hirap, puyat, stress, no? Masabayan pa kung stress, may mga problemang hinaharap or pinagdadaanan. So, it manifests. It manifests to you the way how you entertain, how you give a service to your customers. So, nababawasan yung quality of customer service. So, kaya kailangan, sa aming tulad ni Daddy, pinag-usapan namin na kung hindi ko pa kaya bumangon at talagang pagod na pagod pa rin ako at antok na antok dahil sa gabi, closing ako, he let me sleep in the morning and talagang naging brave siya to open the store, to try and to train himself. Kasi kung hindi niya i-challenge yung sarili niya, where in aspect or what way he can help me somehow na yung mga stresses ko and pagod ko ay mabawasan, at ease, no? So, yon. So, doon sa may mga couple na may mga foreigner and also enter in this kind of business and they want also na matrain yung kanilang mga darling to participate, to have a counterpart physically on duty in operation sa kanilang hanap buhay. Unang-una kasi yung courage at saka yung initiation at yung eagerness na matuto ng mismong may katawan. Kasi tayong mga may asawang mga foreigner, no matter how we push them to teach them slowly, still it's not enough. Kasi kailangan nandun din talaga yung courage doon sa at saka yung pagpupursige doon sa tao na foreigner na asawa na wants to help in our business like this. No? So in my part, ang natutuwa lang ako kay Daddy, talagang he try his best to learn. So, talagang malaking bagay siya talaga. So, talagang sobra akong na-amaze. Everyday, na-amaze ako sa mga natututunan niya, sa mga nagagawa niya, sa mga paano niya sinusubukan na magkaroon ng impact dito sa aming hanap buhay as this is our bread and butter now, no? Sabi nga niya, I never thought in my life na yung sari-sari store idea na business na dati binigay lang niya sa akin yung dati kong store, na as libangan nang wag lang ako maparaning dahil nasa bahay lang ako. Kasi that's what we agreed upon sa aming setup bilang mag-partner in relationship na hindi ako mag-abroad and focus to the kids while I'm doing my sari-sari store before. So libangan lang din talaga yun, hindi siya bread and butter. Whatever happen, whatever it takes, ano man nakitain noon, wala siyang pakialam. As long as I'm happy what I'm doing and as long as my mental health is maintained, my health is maintained, and as well as the kids is looked after by me. So yon. Pero ngayon, hindi siya makapaniwala na talagang darating sa point na aasa siya sa ganitong hanap buhay. And that is why ginagawa niya talaga ang lahat ng abot lakas niya na hindi naman sobrang maapektuhan ng kanyang health kasi syempre guys, si Daddy Park ay may concussion pa din, no? Meron pa din siyang nandun pa rin yung effect ng kanyang head traumatic injury nang na-aksidente siya. So, yun lang yung maa-advise ko. And I think we need to shout out na and also shout out natin kung may mga tanong, sasagutin din natin. Okay? So, I'm going to shout out the latest videos. Buksan ko lang yung lapi, okay? So, ayan. Guys nga pala, additional tips, di ba nga nagpalit nga ako ng mga ballpen. So ito guys, yung mga karton, minsan sa mga biscuits, sa mga cakes, may mga karton, hindi ko yun tinatapon, hindi namin yung basta tinatapon guys. Ginugupit namin yan. So ginagawa namin yung ganito guys. Ayan, nakita nyo yan. So yan ay gupit na iba't ibang karton, no? Kung saan sa, tingnan nyo, test good. Sa ballpen yan guys, no? Yan, gel ink pen. So, yung iba sa mga ball pen, yung iba sa mga biscuits, ginugupit namin. Yung iba sa mga pudgy bar, no? So, ang reason yan kasi, nag-i-stab kami sa deposit, no? At saka pag may mga nagpapaload, at saka pag may mga notes, or yan, no? So, ginagamit namin. So, nire-recycle namin. So, yun lang, just a piece of advice. So, ito mamaya, gugupit-gupitin ko.
Tapos, yung mga nagagamit ko na mga pinagprintingan ko ng, yung halimbawa nagkamali ako ng photocopy o kaya naman sumobra ako sa photocopy or may mga scratches ako na mga hindi na magagamit pero pwede pang magamit sa ibang bagay. Ginagawa ko naman kung ganito. Pakita ko sa inyo. Alam ko na vlog ko na to eh. Ginagawa ko naman ganito guys. No, minsan guys pagka nagde-demo ako sa inyo at minsan kailangan ko munang mag-aral ng mga figures, practicein, ganyan. Tulad yan, meron din dito ay sa kuryente na hindi naman yung mga notice na bayad ka na pero binibigyan ka pa rin ng notice. Ginaganyan ko po kasi iyan naman po ay ginagamit ko pang bundle po ng pera. Pagka po halimbawa nagbabundle ako by 3,000 no per 100 pesos tapos 3,000, 1,000 tapos 20 pesos. Na-vlog ko na rin po yan, pinabundle po. So yan. So as much as possible para makakatitipid kayo, no, find your resources na mas maganda is yung recycled, no? Para iwas kalat, iwas kung ano-ano. Tapos eto naman guys, eto napakatagal na nito. Expire na, no? So hindi na rin magagamit. Evaporada to. Hindi kasi mabili. Hindi na nga maka-access ng evaporada na doon eh. So yan, kasama yan sa losses. So lahat ng mga nagiging losses namin, ultimo sigarilyo, ultimo na damage na items, isinasama ko po yan sa losses. So usually po monthly nagkakaroon ako ng losses na mga around less than 100, minsan 150, minsan 200, no? Pinaka-worst na siguro yung losses ko ay umabot ng nasa halos 3,000. Noong nagkaroon po ng daga dito, tapos na nangat-ngat po yung mga high value na gatas ko, at saka po yung aking mga tomato sauce, mga items na pinagpo-pull out ko na po. That was before. And I'm really, really so sad. Ang kagandahan naman niya is nabawi ko naman siya, no? Unti-unti. Maliit nga lang yung naging net income ko. Nabawasan, yung net income ng mami. Kasi, syempre, imaginein mo, no? Mga gatas yun, no? So, parang napakasakit magkano ang puhunan. So, yun lang. Just wanna share a piece, little things na ma-advise ko sa inyo. So, ano pa ba ang pwede nating pag-usapan? Siguro, this is about time to shout out. Ayan. So, guys, dito muna tayo mag-shout out sa aking latest video. So, shout out to, naririnig ba? Sana naririnig. Shout out to Saison Daragon. Ano yan? Dauragon. Dito nga natin lagay. Ayan, medyo tabingi lang yung Shout out to Saison Dauragon. Ayan, sabi niya, grabe po, kamahal na talaga ng bilihin, sabi niya. So, Ellen Pilar, Mami Park watching. Grace De Los Santos, kakainis ka Mami Park, pinaiyak mo na naman ako. Natouch kasi ako sa huling message mo. Anyway, thank you, marami akong natutunan sa mga vlog mo. Ayan, Nimpa Realista, ang sarap talaga kung iyo lahat, from sasakyan to money for all your purchases. Gumagaan talaga ang buhay at hanap buhay. I'm praying for you, for your whole family to be always happy and complete. Maraming salamat po, Ma'am Nimpa. I'm praying for all your success, plans, and projects of the family. Thank you po. Kasi po, talagang pangarap namin makapagpagawa kami ng bahay building. Hindi ko alam, I don't know. I know it's very impossible dream right now, pero why not, no? Hopefully, sa tapat ng tinitirhan namin ngayon kasi property namin yun. Doon naman po sa another property namin na dalawang magkadikit na nabili namin sa dulo ng subdivision na to, ang balak naman po namin doon, it's either paupahan po kasi patataasan pa po yun medyo bumabaha po ng konti doon. So, patataasan po or gagawin ko po siyang parang pavilion, mini pavilion. Ayan. So, Daddy let me decide what I want to do with with those two properties. Yung doon naman po sa Lumina ay syempre yun po ang gusto naming maging retirement home ng Daddy Park. And also, syempre lalagyan po natin yan ng malaking tindahan doon, no? Sa Lumina yung phase 5, sa phase 5 po. So, hindi ko po alam kung how many years it takes. Basta ang alam ko lang, nasisimulan na yung mga pangarap. No, actually lahat naman ng ginagawa namin ng Daddy Park is hindi lang para sa pagtanda namin, para din syempre yan sa mga bata, no? Syempre, sasabihin natin, hindi mo madadala sa langit yan, may maiiwan ka. Paano yung maiiwan mo, di ba? So, pagyayamanin na lang nila. So, ngayong mother na ako, parents na ako, naiisip ko na yan, no? Okay, so let's move on to Lornzy OFW Kuwait. Ma'am Nimpa Realista, maraming salamat pa. Ayan, dami daw eggs, sabi ni Ma'am Lornzy. Actually po, konti po yung nakuha namin kasi walang medium. Supposedly talaga, ang target kong kunin kahapon na itlog ay around 43. Kasi, yun nga, wala kasing medium. Ang meron lang ay XL, large, at saka small. Yung small nga, 7 pieces lang
Roro Chen, 6877. Hello po, happy selling. Winnie's .07. Maraming salamat. And syempre, shout out to Rica Nuevo na nasa abroad, na may malaking tindahan dito sa Pilipinas. Shout out Mami Park, malaking tulong talaga pag may katulong sa negosyo. God bless. Ayan, di ba? Sarap naman nun. Okay, let's move on to our next shout out sa ating mga wise purchases ng Mami Park na vlog. Shout out to Nancy Yoyla. I'm always watching po sa'yo, Mami Park. Ang ganda ng store mo. Thank you po. Malu Aguirre, nice store. Thank you, Mama Malu. Pinay-Australian couple. Ito nga po yung nakarelate sa akin kasi meron nga din po siyang foreigner husband. True yan, sis. Iba at the end, no need naman. Thanks for sharing. Ayan. Si Mama Neng's Vlog. Ayan, si Mama Neng's Vlog, 1/2 po, yan Mami Park size na tubo. Ayan, yung tungkol doon sa pwede nyong pagsabitan, pwede nyong gawa ng fiesta. Fiesta po kasi tawag ko doon sa mga may sabit-sabit, no? So, yun yung size ng tubo. Pero ang haba po ay 20 feet. Merong 20 pm, merong less than 20 feet yata. So, matibay na yon, guys, no? Ayan. So, Clarissa Aragit, 3570. Good evening, Mami Park. Gusto ko din ng candy box kasi medyo pricey talaga. Saka na lang. God bless you more. Ayan. Si Ma'am Noveline Tablante. Hello, Mami Park. Always watching your vlog. Galing mo talagang magpaliwanag. Dami kong natututunan. Thank you. Dati hindi ako naiintindihan ng mga viewers. Dami naiinis sa akin sa hindi ko maintindihan. No, siguro the way I speak, ganyan. Hindi sila nakaka-relate. Pero na dahil medyo nagle-level up ng mga utak, ayan, hindi ko na naalala kung alin yung huli kong sinabi. Kasi may mga bumibili. Ayan. So, doon naman tayo sa ating tinry natin na ilaban si Fighter, ang ating car, na lagyan ng bigas. No? Yung vlog na yon. So, Evelyn Drivaras, 8199. Nakakatuwa naman tindero mo, Mami. Happy selling po. And then, Ricky Anuevo again. Pubs Tindahan Stories. Ang galing naman ng tindero mo, Mami Park. Happy selling. Roro Chen. Hello, Mami Park. Sweldohan mo si Daddy Park. Ayun, yun nga yung sinagot ko yung sa latest video ko na instead na sweldohan ko siya ng bukod, kung ano na lang yung mga kailangan niyang expenses at somehow naman, meron siyang pocket money, no? Hindi ko naman inaanuhan na walang-wala talaga. Ayoko naman ng ganun. Gusto ko pa rin yung dignidad ni Daddy na andun pa din, no? So, hindi naman pagtanggal ng dignidad yung wala nang matira halo sa iyo, no? Actually, mas kawala-walang dignidad na, yun nga, instead na sa mga, yun nga, yung hindi naman natin tinatanggalan ng dignidad si Dad. Hindi naman porket, hindi lang sa part ni Daddy ha, sa iba din ng mga, ang setup ng mag-asawa ay, yung talagang, halimbawa, hindi nag-work si lalaki, si husband, and then, helping na lang si wifey, okay lang, hindi naman kawalan ng dignidad yung wala ka na talagang natitira sa iyo, no? Kasi iyon ay dahil naiintindihan mo yung sitwasyon, dahil syempre, na supposedly ikaw yung provider, na dahil sa mas pinagdesisyonan nyo na ang setup ng buhay nyo ay magtulungan sa hanap buhay, so it's alright, no? And then, tayo namang mga misis, mga babae, magpusa na tayo, no? Na kahit man lang magkano ay meron sa wallet ang asawa natin, na kapag sila ay umaalis, meron naman silang somehow na, alam niyo yun, kasi ano yun hindi lang ego yun, hindi lang sa dignidad, kundi kasi, kalayaan, no? Binibigyan natin ng kalayaan at bihis ang ating asawa. So hindi it would not hurt us kung meron man lang silang 500, 1,000 sa wallet, no? So unless nagagalit ka, pinang-iinom lang, ganyan, pinambibisyo. So basta yun lang, no? Magkusa na tayong mga babae. No, basta wag lang naman yung pambisyo, kayo namang mga lalaki, pag binigyan kayo ng pera, okay, pag may pera kayo, no, okay lang naman paminsan-minsan, nag-unwind, na umiinom, ganyan, pero yung magiging madalas, hindi maganda, no, so si Daddy Park wala po yung bisyo, hindi yan naninigarilyo, at hindi yan umiinom yan, pero occasionally, and then pag umiinom yan, syempre ako lang kasama niyan, no, yun, so, yun, si Ma'am Nimpa ulit, and si Mama Neng's Vlog ulit, so, ano pa tayo ng isa? Dito naman sa ating 3 effective ways to successful store business from start to transition or level up. No, marami-rami din pa. Okay. So, shout out to March Vlogs. Hello po, Mami Park. Thanks sa info. Madami akong napanood sa videos mo. Grabe. Nakakatuwa, nakaka-inspired lahat ng mga videos mo. All the way watching from OFW Hong Kong. Isa din akong kasari from Valenzuela City at husband ko ang nagpapalakad dito. And lumago din. Soon, for good na next year. Ayan, ito naman, this time naman, nag-OFW si Ma'am March Vlogs, tapos yung asawa naman niya nag-enter into sari-sari store business. So very good, no? Kailangan talaga merong couple goals at kailangan talaga nagtutulungan. Okay? So ayan. So Jaile,
J. Leyesa 3860. Ma'am, gusto ko pong magpaturo sa inyo. Actual po, newbie po ako sa filing ng BIR. So, ito lang, remind ko lang guys, hindi po ako nagtuturo ng BIR ng actual or nag-tutorial. Yan po ay yung aking, si Ma'am Irene, no? Yung aking nire-refer sa inyo. But coming from me, hindi po talaga. Kasi magkakaiba po tayo ng sitwasyon. This is not my forte. And this is about legalization. Hindi ko po ako talaga nag-e-enter sa mga ganyang sitwasyon. So sorry po, Sir J. You can check out my other vlogs na which is nilagay ko ang link ng aking contact info ng aking tax assistant. Pwede po kayo magpaturo sa kanya with a very affordable talent fee. Okay? So, Venusa Batang, yan si Mommy Park. Pati kabundukan ng tralalala, kasali sa demo. Kumpleto ang eksplanasyon. Ako kasi nasa bundok na at natuwa ako kasi siya yung alam lahat ang kalagayan ng mga nasa sari-sari store. Alam niyo po ba, isa sa naging diskarte ko po pagdating po sa mga delivery, pagdating sa pag-aahente, pag-aalok, ang lagi ko pong nire-reach out ay yung mga hindi nare-reach out ng mga malalaki. Kaya po mas madali sa akin ang mag-advise na ultimo bundok ng tralalala, binibigay kong example. Why? Kasi, paano po tayo makakabenta, paano po tayo maghahanap ng kliyente, paano po tayo makakahanap ng customer, ganun po kasi. So, kaya talagang lahat, no, mas focus ako sa maliliit na hindi nare-reach out ng malalaki. Kasi yung mga maliliit na yon pagka pinagsama-sama, lalo na po, pag pumapasok ka sa, tulad ko, dishwashing, no, papasukin ko ang delivery at pag-aalok. So, syempre, reaching them out is, malaking bagay sa kanila na hindi sila lalabas, no? Dinideliver na lang sa kanila free of charge, no? So yun lang naman yung masasabi ko po doon. Maraming salamat po, Ma'am Venus sa Batang. IME202, morning mommy, mommy love, ayan. So, gusto ko nga po walang i-emphasize, maraming salamat po sa lahat na nagsasabi sa akin ng I love you sa comments. Alam niyo po, napakalaking bagay po sa akin yun, no? Yung saying I love you, saying sorry, saying thank you, saying excuse me, saying you're welcome. Those are the powerful words, no? Yan po ang mga words na pang araw-araw po talaga na gusto kong nadidinig at gusto kong ginagamit. Kasi po, yan po yung mga words na hindi mo kailangan physically comfort someone or kaya naman ay show them your support and love. But yung words lang na yun, okay na, no? Pero di ba may kasabihan, action speaks louder than words. Hindi naman sa lahat ng panahon, no? Kayo pagka nag-ano kayo diyan, talagang touch na touch ako. Ayan. So, Rogen Anlag. Ayan. Thanks Mommy Park for another learning more blessing. Ayan. And then, si Clarissa Ragit, Lone CFW, and syempre si Ma'am Ellen Pilar. So for now, yan lang po muna ang isa-shoutout natin. So sa mga, ang isa-shoutout kong mga susunod ay yung sa mga Suzuki van natin. Ano? So I really do hope na makagawa ako ng ano niyan. Makagawa ako ng may singit ko sa mga ano ko. So, that's only I can share to you guys. More of wisdoms and more of practical advices, no? Mga maliliit na advices, ideas, pero it can help you a lot, no? So, naalala ko, sabi ng daddy, ito pa isang share ko sa inyo, sabi ng daddy, gusto kasing matuto ni Kier at ni Kauri ng mag-drive motor at saka yung 4 wheels. So, si Kier at na gusto niya matutong magmotor. So, ang sabi ng daddy, paano mo aaralin ang pagmumotor kung sa mga maliliit pa nga lang na bagay ay hindi mo na kayang mapagtagumpayan at aralin at sundin, no? You want to jump up, no? You want to jump up agad, parang gusto mo shortcut agad. So ano ba yung mga ibig sabihin ng Daddy Park? Kanina kinakwenta ni Daddy sa akin, nag-uusap daw silang dalawa ng kanyang anak, ng kanyang Kier, di ba? Sweet ng mag-ama. Isang maitim at isang puti, mag-ama, di ba? Sabi niya, I want to start up I want to try the bike. Sabi niya gano'n, yung Mio. Sabi niya, okay, you can start with starting up the bike, no? Yung parang buksan mo yung bike, anuhin mo. Okay, in-start niya, na kaya. So, sabi daw ni Daddy, hindi maglalakad ka kasi pagka daw na-start up niya, pagka nakapasa sa test sa maliliit na bagay si Kier, tuturuan tuloy-tuloy ni Daddy. Pero pag may nakakalimutan, paglalakarin niya patungo rito sa store. So parang sabi ni Daddy, sorry buddy, you forgot something. Sabi niya, what commit I failed? Parang ganon. What did I commit to fail? Sabi ganon ng Kier kay Daddy. Tapos, look around. I forgot to open the gate. Okay, alis ka dyan buddy. Sa parang ganon yung dating sabi ni Daddy, alis ka na dyan. Sorry, nagkamali ka. And then, the next day, ayan na naman. Gusto na naman ni Kier na siya yung mag-start at itry, no? At i-guide ni Daddy. Tapos, binuksan ni Kier yung gate. And then, pagkabukas, ni-start na niya. Ano yung naging problema?
Oh, sorry buddy. Maglakad ka ngayon ulit. Sabi niya, what did I commit to failed na naman daw, sabi ni Kier. Sabi niya. Tapos look around, tapos nakita ni Kier, oh, I forgot the stand. Nakalimutan daw yung stand na alisin. So, kaya iyon, kumbaga ba, sinishare ko lang sa inyo na tayo, hindi lamang yung mga adults, hindi lamang yung mga bata, kundi mga adults, yung mga little things, kapag hindi natin pinagdadaanan, hindi natin ganun nalalasap basta-basta yung tagumpay. At kung matalalasap man natin, it's all, mas madalas temporary, or kung hindi man temporary, ay may nangyayaring hindi maganda. So, mas maganda na daanan natin yung mga hirap, pagod, pasakit, yung pag-iisip, magkakaroon tayo ng mag-analytical thing, parang analytical thinking tayo, no? Yung mga critical thinking natin, yung pagka-critical thinking natin, paggaganahin natin lahat yan. Kasi, doon nagsisimula ang magaling na nagnenegosyo. Doon nagsisimula ang magaling na negosyante. Doon nagsisimula ang magaling na tao. Doon nagsisimula na na-appreciate mo lahat ng meron ka. Kasi, no, hindi, sa negosyo, hindi lang ganda at hindi lang maboka ang ating paiiralin. Hindi lang pleasing personality. Paiiralin din natin ay ang utak at kung paano tayo mag-iisip. No? Ayan. Diskarte, sipag at yung pag-iisip. Importante yan. Kahit ano pang sabihin nyo. No? Importanteng gumagana ang sentido komon. Okay? So, this is Mami Park and this is Team Park. Fighting! Bye! Make a good choice and have a great day ahead of you guys. Happy selling!